So, burden of proof, burden of production, at saka burden of persuasion. So, ito yung isa sa basics ng law na kailangan nating malaman. So, yung burden of proof, kailangan patunayan ng nagko-complain o ng prosecution na yung claim nila ay totoo. Kailangan nilang patunayan yun. So, kailangan patunayan mo na totoo yung sinasabi mo pagdating sa korte. At meron kang katunayan meron kang ebidensya para patunayan yon. So, nasa iyo yung, ibig sabihin ng burden is responsibilidad mo ma-establish na yung sinasabi mo ay totoo. Yung burden of production, okay? Yung burden of production, nasa sa'yo yung obligasyon o responsibility para mag-produce ng ebidensya para masabi mong tama yung kiniklaim mo. Halimbawa, sinasabi mo na tinakasan ka ng 1 million. So, anong preba na niloko ka niya ng 1 million pesos? Kailangan may preba ka. And yung burden of persuasion, wala naman tayong jury dito. Sa states lang yon. So, yung burden of persuasion, kailangan ma-convince mo si judge o yung attorney mo o yung kampo mo, ma-convince si judge na totoo yung sinasabi nyo. Kailangan yung wes, yung hukom, yung mapaniwala nyong tama kayo at kayo yung nasa tama. Ngayon, kung ikaw naman dumedepensya, patunayan mo na wala kang kasalanan. Kabaliktaran nun. Okay? So, yun yung mga basics ng law na kailangan natin malaman. Burden of proof, burden of production, tsaka burden of evidence. Hindi lang naman sa korte yan o sa batas yan. Sa lahat ng bagay, may burden of proof, may burden of production, at saka may burden of persuasion. Sa thesis, di ba? Sa thesis defense. Yung burden of persuasion na patunayan sa panel na tama kayo. Kaya nga i-defense i-defend nyo yun sa panel. Panel of experts. Patunayan yung tama kayo. At yung burden of production, meron kayong mga dokumento o meron kayong mga patunay na okay yung ginagawa nyo. So, hindi lang sa law yan, sa batas, sa ibang bagay din meron. Pinasok ko na yung sa amin sa computer science, sa edu, at maging sa MBM o sa MBA, ganun din. Hindi nawawala yun. So, yun lang po.